Mga brothers on the wheels, kung pati bayan, pati piran at utilitarian lang naman ang gamitan, aba may napatunayan na rin dyan ang wave ng Honda Motorcycle Philippines. At ngayon mga brothers, nilabas ulit ang panibagong version ng wave na tatawagin nating RSX at tampok yan sa ating motorcycle review. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, ay huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo naman po ang ating episode. At tara mga brad! Ang Wave RSX 110 ay isang underbone cab mga brothers. It means more on pang utilitarian ang gamitan nito, pang point A and pang point B. Hindi na nga rin sa atin bago ang pagkakadisenyo nitong Wave ng Honda dahil matagal na itong nasa market. At alin sa inyo lumaki na nga dyan pagdating sa motorsiklo na yan. Pero ngayon mga brother, binago ng Honda, mas maganda ang design ng sticker at mas agresibo o sporty ang pangangatawan nito ngayon. Lalong-lalo na rito mga brothers pagka tinignan nyo yung kanyang front facing. Aba, matulis yan at mas maganda pagdating sa aerodynamics. At ang kanyang sticker naman dito mga brothers ay makikilala nyo talaga na ito yung bagong version ng Honda Wave. Dito sa likod para sa akin rugged look naman siyang tignan. Alright. So dito sa harap mga brothers, meron nga itong conventional na halogen lamp. At sabi ko nga, madali nyo naman yung palitan ng mga LED at padagdagan ng mga mini driving light kung sakaling nahihinaan kayo sa bato ng ilaw niya. Yung turn lights nito nasa baba ng kanyang headlight, which is parang mukha dito sa harapan, no? At ang ating front suspension dito ay binubuo po ito ng front telescopic port. At dalawang version ito mga brothers. Merong drum brake version, itong nire-review natin, at meron naman siyang disc brake version. Magkaiba lang naman ng konti yan ng price at mamaya pag-uusapan natin yan. Pagdating naman sa kanyang rim dimension, dumagamit ito ng standard na 17 inches at meron na itong tire size na 70 by 90 at naka-tube type naman ang mga goma nito. Ang likod na bahagi nitong Wave RSX ng Honda talaga namang mapapansin nyo na rugged o panglaspagan ng datingan. Dahil nga meron tayo ditong solid plastic na grab bar. At ang ating fender dito, aba mahaba-haba ito mga brothers. Kaya naman na todo ang proteksyon nito sa atin at sa motorsiklo pagdating sa mga dumi at putik. Naka-bulb type nga ang taillight nito, kasama na rin dyan ang kanyang rear turn lights. At syempre pa mga brothers, naka-upright na rin ang posisyon ng tambucho nito para naman sakaling mailusong natin ito sa baha, hindi ito basta-basta titirik. Naka-dual shock na ang rear suspension nito mga brothers para mas stable at mas matibay sa mga lubak ang motorsiklo. Naka-drum brake naman ang preno natin dito mga brad. At pagdating naman sa gulong, meron itong tire size na 80 by 90 at syempre pa 17 na rin ang rim diameter nito na naka-tube type ang goma. Alright mga brothers, mag-bike fitting naman tayo dito sa Honda Wave RSX 110. Okay? So for the reference, meron lang tayong taas mga brothers na 5'4" at meron lang tayong reach pagdating sa braso na 20 inches. So ganyan po ang itsura mga brothers pag nakasakay na po ang isang tulad natin na 5'4" in height lang. Para sa kanyang bigat mga brothers, meron lang pong bigat itong motorsiklo na ito na 97 kg pagdating sa kanyang total weight. At syempre pa, pagdating naman sa kanyang seat height, mababa lang naman mga brad. Kaya naman maraming matutuwa rito mga Filipino riders na tumataas lang ng 760 mm. Habang ang ground clearance niya naman mga brothers is tamang-tama lang naman ng taas na merong sukat na 135 mm. Syempre pa mga brothers, hindi rin kayo pahihirapan ng motorsiklo na ito dahil upright naman ang kanyang riding position. So ibig sabihin mga brad, mapa-traffic, mapa-long ride, city ride o short ride, siguradong magbibigay ito ng komportableng riding experience. Plus, isama pa natin ang komportable nitong upuan na hindi naman kalaparan, no? Napapabor sa mga rider na maiiksi lang ang mga hita. Kaya naman bike fitting mga brothers, talaga namang hindi kayo mapapahiya. Lalo pa nasakyan natin ito dito sa ginawang Motofest nitong Honda Motorcycle Philippines dito sa San Fernando, Pampanga. Talaga nag-enjoy tayo dito sa ating slow speed review. No, nang nasakyan natin to mga brothers, ang una ko kagad na feel, comfort, lightweight,
at madali lang imaneho ang isang ito. Yung suspension nito mga brothers, para sa akin tama lang naman. I guess mararamdaman ko talaga yung laro nito pagka nag-angkas pa ako ng isa. Pag ako kasi mag-isa mga brothers, medyo may tagtag siya, pero konting-konti lang naman, especially dito sa likod. Pero sa akin hindi naman deal breaker yun, dahil syempre affordable naman ang motorsiklo na ito at hindi ka naman talo pagdating sa kanyang specs. Okay mga brothers, tignan pa natin ang ibang features nitong Wave RSX 110 ng Honda, no? Dito sa kanyang meter panel makikita natin ang kanyang red team na meter panel o gauge meter. Okay lang naman kahit hindi siya digital mga brothers. Kitang-kita nyo naman ito kahit in daytime riding, no? Meron tayo ritong speed meter, odometer, fuel meter, left and right, gear indicator, and also pa yung kanyang neutral indicator. Para naman dito sa mga switches, basic lang naman ang meron dito. Dito sa kaliwa meron tayong left and right, yung horn, low beam, at syempre pa ang high beam. Ang kanyang grip naman mga brothers, isaktuhan naman pagdating sa isang large na kamay na katulad ko. Wala nga itong USB charging port, pero madali nyo naman itong pakabitan kung sakaling gagamitin nyo itong motorsiklo sa navigation o sa mga delivery business na inyong papasukin. Ang gusto ko pa rito mga brothers, naka-shutter key na rin ito for the safety ng motorsiklo. Going naman sa kanyang underneath mga brothers, malaki-laki rin ang kanyang underseat storage na pwede nyo paglagyan ng mga tools, kapote, inuming tubig. At katabi na rin dyan mga brothers ang kanyang gas tank na tumataas ng 4 liters fuel tank capacity. At ayon pa sa Honda Philippines mga brothers, on the wheels kaya nitong makatipid ng 67.8 kilometers per liter. Economical mode yan mga brothers Pero syempre bababa ang reading nyo dyan kung sakaling mabigat ang dala nyo, meron kayong mga angkas at road condition na tatahakin nyo kung papanik, pababa, traffic, at syempre pa malaki ring epekto pagdating sa fuel consumption ang inyong riding behavior. Sabihin na natin mga maglalaro ng 60 to 70 kilometers per liter. Ang makina nito mga brothers ay kaya mag-produce ng 8.5 horsepower at 7,500 RPM at kaya namang umarangkada ng 8.7 Nm of torque at 6,000 RPM, no? So nung nasakyan nga natin ito sa isang slow speed na takbuhan, hindi naman ganun ka-overwhelm ang power nitong Wave RSX 110. I guess kung hanap nyo po pang mga mabilisan, pang kamotehan, ay hindi po para sa inyo ang underbone cab na ito. Kasi ito mga brothers is dinisign ng Honda para makatipid sa gas, makapagpunta sa point A to point B, pang grocery, pamalengke, paghatid sundo ng ating mga mahal sa buhay, o in short, utilitarian use. Alright, so meron ito mga brothers na 109cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Of course, air-cooled dito dahil mababa lang naman yung kanyang compression ratio na pumapalo lang na 9.3:1. Ang kagandahan naman mga brothers, kahit ganun lang, naka PGM FI na ito mga brothers, kaya namang napakatipid talaga naman ito na sinabi natin kanina yung kanyang fuel consumption. Siyempre pa nakakadena ang final drive nito at merong 4-speed automatic transmission, meaning po wala na siyang clutch, pa-cambio-cambio na lang tayo. Alright. Okay mga brothers, ang presyo nga nito pagdating sa kanyang drum brake version ay meron siyang cash price na 62,900 pesos. Habang sa disc brake version naman mga brothers, meron siyang cash price na 64,900 pesos. So 2,000 lang po ang kanyang diferensya. So sa mga mag-i-inquire po ng installment or terms, inquire nyo na lang po sa mga malapit na Honda dealership dyan sa lugar nyo kasi iba-iba po ang kanilang monthly and especially pagdating sa down payment and promo. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung kayo nagagandahan dito sa Wave RSX 110 ng Honda. At sino-sino ba dito ang mga owner ng motorsiklo na ito, magparamdam naman kayo. At ano pa ba sa mga Honda motorcycle ang gusto nyong pa-review, i-comment nyo na rin ang inyong suggestion. And once again, ako po si Art, magkita-kita po tayo for the next vlog. At mayroon pa tayo mga parating na motorsiklo dito sa Honda na re-reviewin. Alright!